Padre Pio 2024 pa 2025 dahil December na. Last year pumunta kami rito. Hindi kami nakapasok dahil Monday. Sa mga pupunta ng Padre Pio, kayo pupunta rito ng Monday. Pero kanina kausap ko yung tao ng Padre Pio nga. Itong December yata magbubukas sila tuwing Monday. Kasi alam niyo na mga tao ngayon namamasyal naman na talaga. Yan, ang ganda niya talaga rito pagka umaga. Kung pupunta kayo rito, dapat mga ganito. Umalis kami sa bahay kanina, 5:41 at dumating kami rito, 6:15. Ito. Ganyan siya kaganda. May mga pag talaga. Lalo na yung sa kabila dun sana. At ngayong 2025, yung mga revolto nila may mga kulay na. May mga ganyan na mauupuan. Yung gawin doon kanina nung nandun kami sa baba, may kulay yung kung nandito ka right side, siguro baka sa mga susunod na padadaanan na ulit tong 115 step. Yan. At yan, may kulay na rin yung Saint Padre Pio at may pangalan na siya sa baba. Maganda siya ngayon, nilinis. Ayan, linis talaga. Yun nga lang, yung mamaya puntahan natin yung kamay. Yung kamay hindi na talaga pinapaakyatan kasi kausap namin kanina yung nagwawalis. May mga nahuhulog daw kasi ng mga bata, mga malilikot na mga bata. And every year pumupunta talaga kami rito mag-asawa dahil yung araw na to ay birthday niya. Dati talaga sa grotto kami pumupunta, pero ngayon pag birthday niya dito na siya nananalangin. Isang magandang bahay doon, no? Ewan ko lang kung bahay o church. Palagay ko church pala, parang may sa ibabaw. Ganda talaga niya, oh. Saint Padre Pio Healing Mountain kung tawagin nila. Diyos ko, kung makakita ka naman talaga ng ganito kaganda, oh. At ayan, presko yung hangin. Sa ganitong pa lang, samahan mo ng panalangin, tsak, gagaling ka talaga. Nakikita mo yung ganda ng gawang kamay ng Panginoon talaga. Noong nakaraang taon hindi ako nakapag-vlog dito, pero ngayon yan, nakapag video shot solo tayo. Kulay na ngayon yung flooring dito, kulay green. Dati nung kulay ko nag-vlog dito, wala pa. At grabe na yung tambak ng rosary dito ngayon. Ngayon na, oh. Naglolo ko ng stabilizer. Aksidente ko kasi yung nabitawan ko nung ewan ko lang kung totally
Bubuksan pa rin pala, binubuksan nila, kaya lang. Nakapasok ka na rito? Ah, yan na nga. Bukas na. Tinanggal na talaga nila ng kamay. Sige, wait. Ano ba may stabilizer? Ano problema sa stabilizer? Ba't pala hindi mo mabitawan? May mga lugar talaga na masarap balik-balikan, lalo na't ganito talaga ang iyong nakikita. Once a year na nakikita mo yung ganitong lugar, yung feeling na parang first time mo pa lang nararating. Para sa akin, wag na nating antayin pang magkasakit tayo para matuganan yung sinasabing healing mountain. Dapat malakas pa tayo. Okay, marating na natin ang ganitong uri ng lugar na makapagpapagaang ng dibdib o damdamin, paningin at pangangatawan natin. Ang loob ng Padre Pio chapel na ito, maraming akala nila simbahan ito. Chapel lang po ito. Ang pinakasimbahan po ng Padre Pio ay nandun po sa baba. Nire-renovate pa po o pinapalaki pa. Pero ito, napakaayos niya na niya ngayon. Kesa nung una, nung 2019, 2021, pandemic, hindi nga ho wala kami napunta rito. Dahil alam nyo, nasarado. Kaya nung nabuksan muli sa publiko, yon, bumabalik-balik na po kami muli. Para sa akin, kung pupunta kayo rito, ganitong araw na lang po. Yung hindi mahal na araw. Kasi, pag mahal na araw po, nako, napakalayo po ng lalakarin natin. Sa pagkakataon ito, naiakyat ko pa yung single ko motor dito napahintulutan kasi walang masyadong tao. Pag matao ho kasi hindi nila papahintulutang ayakyat ang ating mga sasakyan dito. Tara, samahan nyo akong sa mga huling salyap natin sa taong ito sa Padre Pio Chapel. Napakaayos na po na niya. Ibang iba na siya sa mga nakaraang panahon. Kumbaga, sumasabay din sa mga pagbabago ang Padre Pio. Sama nyo na po rito o natin yung flooring ng statue. Kulay green na po. At yan, kinulayan din nila ng bago na. Dati, luma na rin ang kulay ng statue na to. Tumatanaw si Padre Pio sa kalayuan. Parang tayo, pag tumayo tayo rito, lumakad tayo, nakakapagpagaan talaga ng pakiramdam. Iba na rin talaga minsan yung papalitan natin, paminsan-minsan, yung mga natatanaw natin. O kaya yung sabihin natin kaisipan natin o yung ginagawa natin. Kumbaga, sa patuloy na pagbabago ng mga paligid, dapat tayo rin nagbabago. Nagbabago ng ugali tungo sa hinaharap. Kumbaga, wag na talaga tayo mabuhay sa mga nakaraan. Nakaraan na po yun Pero ito, isipin nyo, nagbago na uli yung Padre Pio. Gumanda na. Nare-renovate. Kumbaga, yung innovation, dapat tayo rin, nag-i-innovate din po tayo. Kaya sa mga pupunta rito, wag ho kayong manghinayang mag-donate para sa improvement ng naturang holy place na ito. Para mapakinabangan pa ng mga susunod na henerasyon. Sama na natin yung mga magiging apo natin. Baka kasi pupunta rin sila rito sa hinaharap.
Kung magdo-donate po tayo ngayon dito, isa tayo sa mga katulong sa pagpapaganda ng Padre Pio Healing Mountain na ito. Manalangin, huwag magkwentuhan, totoo po yun. Kasi bakit tayo pupunta rito ang gugulo natin, di po ba? May mga tao kasi rito pag ang daming tao, ang gugulo, ang iingay. Di ba? Hindi ka na makapanalangin ng maayos-ayos. Kaya sa mga pupunta rito, pumili po kayo ng time na pagpunta nyo rito. Kami, eto, every December na lang siguro, Holy Week, hindi na kami pupunta rito. Napakadaming tao po. Ang sikip. Dahil dati ko talaga, grotto, na simbahan ng pinupunta rito sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero ngayon, parang dito na pupunta yung karamihang mga tao kasi napakaganda ho talaga ng view dito. Lalo na pagka pupunta kayo rito ng mga 5 a.m. paliwanag. Napakaganda po. At mararamdaman yan pag narating nyo po ang lugar na ito. Sa mga oras na to, naghahanda na kami para umuwi. Pero mag-aalmusal muna kami dyan sa gilid para magkalaman ng amin dyan. But ito po yung view sa labas. At dyan ho kami umahon pa akyat at lulusong kami dyan pababa. Tanaw din dito yung pabrika ng semento na natatanaw doon sa mga dinadaanan ko papuntang doon po Araya. Tara, konti. Gala muna natin ang paningin natin sa lugar na ito. Ang binasagaang Healing Mountain sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang Padre Pio Healing Mountain. Just don't